Paano ba natin isagawa ang pag-divide ng isang fraction? Mayroon tayong rule na sinusunod sa pag-divide ng ating fraction. Kaya puntahan natin ngayon kung ano ang rule na ginagamit para magabayan tayo sa pag-divide ng isang fraction. To divide fraction, multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. Ano ba ang ibig sabihin ng reciprocal of the divisor? Kapag sinabing reciprocal, ito yung opposite o yung ating inverse. Ibig sabihin, gagawin natin ang kabaliktaran sa ating fraction. Ang numerator ay magiging denominator na. Ang denominator magiging numerator na sa ating fraction. So, isagawa ang pagbaliktad. Numerator becomes denominator, denominator becomes numerator. Matapos nating maisagawa ang ating reciprocal ng ating fraction, from 2/5 nagiging 5/2. So ano ang susunod nating gagawin? Babalik tayo sa ating rule in multiplying fraction. So ano ba ang rules pag-divide ng ating fraction? The rule says multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. So tapos naman natin itong na reciprocal, so proceed tayo sa ating multiplication of fraction. So multiply natin numerator times numerator, then denominator times denominator. Ang ating answer ay 5/6. Ang 5/6 ay nasa lowest term na, kaya hindi na kailangan i-reduce pa na. So let's have another example. So again, apply natin ang ating rule in dividing fraction. Multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. So isasagawa ulit natin ang ating reciprocal, kung saan ang ating numerator ay magiging denominator, ang denominator natin ay magiging numerator na. So pag nasagawa natin ang reciprocal, proceed na naman tayo sa ating multiplication. So multiply na naman natin numerator times numerator. 3 times 5, we have 15. Then multiply naman natin 7 times 3, so we have 21. Ang ating fraction ay wala pa sa lowest term, 15 and 21. So hanapin natin ngayon ang ating GCF. Ang greatest common factor ng 15 at 21 ay 3. So divide natin ang 15 by 3, 21 by 3. So yung 15 by 3, we have 5. 21 by 3, we have 7. So our answer is 5/7. Ang fraction na ito ay nasa lowest term na. Let's solve another example. 7/8 divided by 4/7. So again, apply natin ang ating rule in dividing fraction. So again, una natin gagawin, i-reciprocal natin. 7/4 na ang ating reciprocal. So proceed tayo sa ating multiplication of fraction. So multiply natin 7 times 7, we have 49. Multiply natin 8 times 4, we have 32. So makikita natin ang ating fraction ay improper dahil malaki ang numerator sa denominator. So ang gagawin, i-divide natin ang ating fraction dahil improper fraction ito. So divide natin ang 49 divided by 32. So ang first digit 1. So 49 minus 32, we have 17. 17 ay magiging remainder na. So i-distribute natin ang ating result. So we have 1 and 17/32. Okay, let's have another example. We have 8/9 divided by 4. So whole number ang ating divisor. So ano ang gagawin kapag whole number ang ating divisor? Tulad ng sinasabi natin, ang lahat ng whole number ay may denominator na 1. So gawin natin itong fraction sa paglalagay ng denominator na 1. So sagawa ulit natin ang ating reciprocal dahil nagiging fraction na yung ating 4/1. So proceed tayo sa ating reciprocal. So after doing the reciprocal, proceed tayo sa ating second rule. Multiply the dividend by reciprocal of the divisor. 8 times 1. So 8, we multiply 9 times 4, we have 36. So ang ating fraction ay wala pa sa lowest term, kaya i-reduce natin, hanapin natin ang kanilang
GCF o greatest common factor. Ano bang greatest common factor natin? So, we have 4, 8 divided by 4. We have 2, 36 divided by 4. We have 9. So, ang fraction natin na 2 over 9 ay nasa lowest term na. So, hindi natin kailangan i-reduce pa. So, let's solve another example. So, 5 divided by 1/3. So, again, whole number ang ating dividend. So, ang gawin natin yung fraction sa pamamagitan ng paglagay ng denominator na 1. Ang next natin na rule, gagawin natin ang ating reciprocal. 3 over 1 na. So, proceed tayo sa multiplication. 5 times 3. So, 5 times 3 is 15. Multiply natin 1 times 1. So, we have 1. So, ang ating fraction is 15 over 1 or 15 divided by 1. Ang ating result ay 15. Whole number ang ating result. Ang sunod natin ay dividing mixed fraction by another mixed fraction. Paano ba natin i-divide ang mixed fraction divided by another mixed fraction? Gawin nating improper fraction ang ating mixed fraction. So, multiply natin 2 times 2, we have 4. Add natin ang kanyang numerator na 1, magiging 5. So, ang fraction natin ay 5 over 2. Copy the denominator. Again, multiply natin yung whole number times denominator 4. So, add the numerator 1. So, we have 5 over 4. So, next na step natin, isagawa na naman natin ang ating reciprocal tulad ng sinabi ng ating rule. So, multiply the dividend by the reciprocal of the divisor. So, from division magiging multiplication na naman. So, multiply natin 5 times 4, we have 20. 2 times 5, we will have 10. So, 20 over 10 improper fraction. So, ibig sabihin, i-divide naman natin ang ating improper fraction. So, 20 divided by 10, our fraction will now be 2, a whole number.